Napahiyaw ang audience sa Body of Work, The Bench Show nitong ika-21 ng Marso taong 2025, Biyernes, sa SM Mall of Asia Arena, nang magpasilip ng wetpack si Edgar Allan, E.A. Guzman. Ang post ng fiancé niyang si Shira Diaz sa Facebook, naloka siya sa pasabog ni E.J. My goodness, yung puwet ng asawa ko alam na ng lahat itsura sus Ginoo. Hindi ko talaga alam. Shook. Sabi ni Shira, na rumampa rin sa nasabing show. Epektibo rin ang gimmick ni Jake Cuenca na nagmotorsiko sa entablado, at inihagis sa audience ang hinubad kapag kuwan na pang-itaas at pantalon. Naka-brief na lang at naka-helmet si Jake nang exit sakay pa rin ng motorsiklo. Pero ang mga pinakatinilian sa palabas ay hindi kinailangang rumampa ng naka-underwear. Hindi pa man lumalabas ang SB19 ay dumadagandong na ang sigawan ng fans. Mula sa pag-appear nila sa stage hanggang sa matapos silang humataw para sa kanta nilang, Damn, tuloy-tuloy ang pag-iingay ng karamihan sa manunood. Catherine Bernardo sizzles, but no Kathden moment. Sumunod na pinakabongga ang response ng audience ay ang finale sa celebrities na rumampa, ang box office queen na si Catherine Bernardo. May sensualidad si Kath, may Ella factor. Sa Under the Stars show ng Bench taong 2017 ay kasabay niyang rumampa ang kasintahan noon na si Danielle Padilla. This time, she embodied an empowered woman on her own. Take note na ang nag-open ng star-studded fashion extravaganza ay si Alden Richards, ang leading man ni Catherine sa Hello, Love, Again, ang pinakamalakas na pelikula sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, hindi adjusted sa inflation. Of course, malakas din ang tilian kay Alden. Pero walang Kathden highlight sa palabas, kaya hopya at asado ang fans ng kanilang tandem. Bench finale with Ben Chan, Richard Lucy, Ding Dong Marian. Pinakahuling bahagi ng Bench show ang paglabas ng big boss ng Bench na si Ben Chan. Sinundan siya ng couples na sina Richard Gomez at Lucy Torres pati na rin nina Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Sa umpisa ng show ay na-flash sa LED screen ang unang patalastas ng Bench kung saan tampok si Goma. Huwag nating kalimutan na ang Dongyan ang bida sa Rewind, ang pangalawang pinakamalakas na pelikulang Pinoy sa history. Kaya pakiwori ko ay itong Body of Work ang pinakamaningning na fashion poga ng taon. David Licauco wants to work with Star Cinema. Nang rumampa before si David Licauco sa Bench Posse Club ay nag-underwear siya at wala halos pumansin sa kanya. This time, nakatopless ang pambansang. Sabi ng isang kaibigan, mabuti at malapit si David sa segment ni Catherine. Aba, nagkatabi pa sina Catherine at David sa curtain call, nag-viral ang moment na yun, at nagkaroon bigla ng Kathvid pinagsamang pangalan nila. Nagtinginan, hinawakan sandali ni Catherine ang braso ni David, at marami ang kinilig, ha? Naalala ko tuloy ang interview ko kay David sa MediaCon ng pelikulang G. Noong ika-17 ng Abril taong 2024, sa Cao Manila, Newport World Resorts, Pasay City. Inusisa ko siya kung ano ang dream role niya for movie at saka for TV. Ang dream ko talaga is magkaroon ng Star Cinema movie. Yun ang dream ko, casual na tugon ni David. Bakit Star Cinema? Meron namang GMA Pictures. Alam ko naman na may GMA Pictures but, you know, I grew up watching Star Cinema. Katwiran ni David. Punto niya, lumaki siyang hinahangaan ang big stars ng Kapamilya Network tulad nina Catherine Bernardo at Danielle Padilla, maging ang Lisken Love Team nina Liza Soberano at Enrique Hill. Fan ako ni Catherine sa ni Daniel, ni Lisken. So I think, of course, I wanna do a GMA film, pero yun lang talaga. Doon ako lumaki, manood ng Star Cinema. Kung gagawa siya ng movie sa Star Cinema, anong klase? Rom-com. Catherine Bernardo tayo. Kahit ano, oo. Idol ko yun dati, Siya ang pinapanood ko, pag-asam ni David. Kahit man, lang makasama siya sa isang pelikula, maka-acting ko siya, dream ko yun, di ba? Nang sabihin kong parang mahirap pa iyon at that point, ang tugon ni David, mahirap yun, mahaba yung pila. Mahaba yung pila. Ano na lang ako, support. Gusto kong papurihan ang creative team behind Body of Work, The Bench Show with Robbie Carmona as one of the directors, Noel Manapat in the Crit Ives, at Gino Gonzalez sa production design. Lahat top-notch.
Nang I-explain sa akin ni Noel at ng sakdal sipag na si Sheila Quieta ang concept behind Hiddelandizes participation, hindi sila nagdalawang salita dahil maganda ang mensahe nito, ang iyangat ang imahe ng Pinoy hindi lang sa pagpapakita ng katawan in all forms, kundi ang kinakatawan nito. Kaya nagpapasalamat kami sa buong team na nagbigay ng pagpapahalaga kay Hiddeland sa event na ito. Kahanga-hanga rin ang iba pang celebrities na hindi kailangang magtalop ng katawan para handgan at palakpakan, tulad nina Joshua Garcia, Andres and Ata Shamulak, pati na rin sina Francine Diaz and Seth Fedilen. At syempre ang paborito kong Ruro Madrid and Bianca Umali. Mas inclusive ang body of work compared sa previous bench shows in terms of gender, age, and size ng models. This is also the first time na nag-live streaming ang napakalaking fashion event ng bench. Nag-trending sina Catherine Bernardo at Alden Richards dahil ang buong akala ng karamihan ay nag-isnaban ang dalawa. Magkaiba kasi sila ng segment. At ang swerte ni David Licauco na nagka-moment sila ni Catherine. Kilig-kiligan ang mga fans na ginamit ang hashtag Cathvid bilang hashtag. Pero sa tingin ko, walang issue ang di pagkakaroon ng Cathden moment sa bench show. May naglabas ng resibo na nagbatian sina Catherine at Alden sa backstage. Sa finale naman kung saan lumabas na ang lahat ng mga rum-ampang celebrities at mga models, magkasabay silang dalawa sa magkabilang bahagi ng stage. Nakita naming sumusulyap si Alden kay Catherine na ngumingiti. Kaya walang is na bang nangyari, pero hindi lang na-highlight sa naturang show ang sikat na tambalang ito. Nabigyan lang siguro ng ibang kahulugan, lalo na't ang dami ring nag-post sa X, dating Twitter, ng video na pasulyap-sulyap lang daw si Alden kay Catherine. Other standout celebrities at bench show. Bukod sa Cathden, may kanya-kanya ring pasabog ang ibang celebrities na rumampa noong gabing yun. Kabilang pa sa celebs na hindi nag-underwear pero may impact sa fans ang pagrampa ay sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Isama na rin ang mga produkto ng PBB na sina Fayang Smith, J.M. Ibarra, at Kai Montinola. Si Derek Monasterio, talagang kinarir ang pag-diet gym para ma-maintain ang magandang katawan. Naintriga lang ang ilang kabodingan kung bakit kay R.S. Francisco niya ipinasuot ang hinubad na garland. Yun pala, napansin ni Derek na senadoryas ng senadorya si R.S. sa kanya, kaya kay R.S. niya ito isinabad. Isa rin sa mga rumampa si Kelvin Miranda, pero tila hirap itong maglakad. Yun pala, natapilok daw siya bago nag-start ang fashion show, kaya hindi na siya komportableng maglakad. Lastly, nagkatinginan kaming mga kabodingan ng rumampa ang isang sexy actor na see-through ang likod ng underwear. Bakit parang kumikending ito maglakad? Nahirapan din ba siya sa boots na suot niya?